dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurian magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurian magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo ng ika-6 na linggo ng Panginoong panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang. Gunitain natin ngayon ang 7 pundador ng Servites of Mary na orden. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon man nakiisa sa atin sa vida ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdagin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at Syria. Mga minamahal ko mga kapatid, si Cain, pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel, pero binigyan siya ng pagkataon ng Panginoon na maging instrumento pa rin ng pagbabago. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, sinasabi ng ating Panginoon na hindi siya magbigay ng tanda sa mga hindi nanalig sa Kanya. Kuminsan sa buhay natin, sinusubok natin ng Diyos, pero ang Diyos ay narin lang upang tayo magbalik loob sa Kanya. Kaya sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, dumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mong manahan sa may mga luubing tapat at maasahan. Sa kanang loob mo kami naway makapamuhay bilang mapalad na maging iyong tahanan sa magitan ni Kristo kasama ni Espiritu Santo magpaso na hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ng Panginoon. Kaya Cain ang ipangangalan niya rito." Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito, at si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog sa Panginoon ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Ang Panginoon ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya, sinabi ng Panginoon, "Anong ikagagalit mo, Cain?"
Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangang pagtagumpayan mo ito. Isang araw, nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid. Wika niya, "Abel, mamasyal tayo." Sumama naman ito. Ngunit pagdating sa kabukiran, ay pinatay niya ito. Tinanong ng Panginoon si Cain, "Nasaan si Abel?" "Hindi ko alam," tugon niya. "Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid?" At sinabi ng Panginoon, "Cain, nakapangingilabot ang ginawa mo. Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng paghihiganti. Susumpain ka at palalayasin sa lupang ito, lupang natigmak sa dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan, hindi ka mag-aani. Wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig." Napakabigat namang parusa ito, sabi ni Cain sa Panginoon. "Ngayong pinalalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sino mang makakita sa akin." "Hindi," sagot ng Panginoon. "Parurusahan ng 7 ibayo ang sino mang papatay kay Cain." At nilagyan niya ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sino man na ito'y di dapat patayin. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, "Binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel." At ito'y tinawag niyang Set. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay. Ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at niayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Handa ninyong paratangan, maging tunay na kapatid. At kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala
kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Sa Diyos, tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, may dumating na mga Parisiyo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, "Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpakitaan ng anumang tanda." Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Lunes tayo ng ika-6 na linggo ng karamang panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang. At ngayon po sa ating mga pagbasa, isang salita po ang naulit at ito yung tinatawag na tanda o palatandaan. Sa salitang Hebreo, dahil ang ating pong Panginoon ay isang Hudyo, Hebreo, ang salitang tanda ay oath. At ito naman ay ang hiningi kasi ng mga Parisiyo upang masilo ang ating Panginoon ayon pa sa ating Ebanghelyo ay ang tinatawag na palatandaan mula sa langit na kuminsan ito'y tinatawag sa Hebreo na si Mami Elohim. O sa pagkasulat dito sa Koinoko na Grigo, Simeon, sapagkat kung sa bagong Hebreo, ito po ay Samede Totio. O sa Latin, Signum Die. Sa ating salita, palatandaan ng Diyos o palatandaan ng langit. Ang ating Panginoong Hesus, nakita nila marami ng himala na ginawa. Kanya pong pinagaling ang lahat ng karamdaman at may sakit, ang mga bulag ay makakita na, mga blumpo ay makalakad na, lahat ng mga inalihan ng demonyo ay nilinis na at pinalayas ang masamang espiritu, naglalakad sa
ibabaw ng dagat ang ating Panginoon. Kanyang pinarami ang pagkain upang mabusog ang mga nagugutom. Ngunit itong mga Parisiyo, dahil sila ay ang tawag diyan, nagmamarapat sa kanilang sandili. Ang tawag diyan, nagmamalaki sa kanilang sarili. Hindi maniwala sa Panginoon at humingi sila ng palatandaan mula sa langit o mula sa Diyos. Kung atin pong tingnan sa ating unang pagbasa, ang palatandaan ay binigay ng Diyos kay Cain matapos itong gumawa ng masama. Pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel dahil lang sa kaunting bagay na kung saan hindi maganda yung alay ni Cain dahil hindi niya pinili ang mga produkto ng kanyang sinasaka na lupa. Pero si Abel, pinili niya ang pinakamaganda na inalagaan niyang tupa. Kaya nagustuhan ng Panginoon dahil tama ang kanyang ginawa. Kung ano ang pinakamaganda, yun ang dapat para sa Panginoon. Nagalit itong si Cain. Pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. At halos hindi niya tanggapin na siya pumatay. Sino daw ang bantay ng kanyang kapatid? Pero ang Panginoon, sa kabila ng lahat, dahil naging lagalag si Cain, dahil sa kanyang kardumal-dumal na ginawa, sabi pa rin ng Panginoon, protektahan pa rin siya para hindi patayin ng mga tao. Nilagyan ng tanda sa kanyang ulo. At ito yung tanda na makapagligtas. Binigay ng Diyos ang tanda para sa kaligtasan. Itong mga Parisiyo, naghingi ng tanda. Hindi po sa kaligtasan, bagkos sa kanilang nagmamarapat na attitude o pag-iisip. Para bang sila lang ang tama at mali ang Panginoon. Kuminsan mayroong tao na ganyan. Salbahe, tuso, matigas ang ulo, akala mo siya ang Diyos, laging nagsalita ng masama, nanunumpa, o dili kaya kung anong mga salitang sinasabi at laging nagmumura. Yun yung mga tao na tinatawag na matigas ang ulo. Ito yung pinapakita ng mga Parisiyo sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon na nakita naman nila na siya ay tunay na nagiging Mesiyas. Dahil ayon pa ni Propeta Isaias, Kapitulo 61, 1 hanggang 2, ang Mesiyas ay darating at ang mga bulag ay makakikita, ang mga bingi ay makarinig, ang mga lumpo ay makalakad, at mag-anunsyo, magpapahayag ng kabutihang loob ng Diyos. Ginawa yan ng Panginoon. Ayaw pa rin nila dahil nagmamarapat sila sa sarili. Mayroong tao na ganyan. Dahil sa katigasan ng ulo, akala niya yung ginawa niyang mali ay tama at ang lahat ng tao dahil sa kanyang ginagawa ay naghihirap. Kaya ang Panginoon punong-puno ng habag at awa. Si Cain, nagreklamo, nakagawa na nga siyang masama. Bakit siya maging lagalag at makapatay ng tao? Binigyan pa rin siya ng pagkakataon ng Diyos. Lahat tayo, gaano man tayo makasalanan, napakabigat man ang gawa nating kasalanan, binigyan pa rin tayo ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya upang tayo ay maligtas. At yung binigay ng Panginoon ay tanda sa ating mga ulo.
Ang tanda sa ating mga ulo, ito yung pagbabago. Sa salitang Hebreo, tinatawag ito na tsuba, babalik sa Diyos. O sa salitang koinoko na Griego, ito ay mitanya. Mitanya na pagbabago ng ating pag-isip. Ano man ang ating mga pag-isip na masama, dapat ito'y baguhin natin. Sapagkat gusto ng Diyos na lahat tayo ay magbago, magbalik loob. Kaya mayroon tayong kumpisalan para magkumpisal sa ating mga kasalanan at magbalik loob. Mayroon tayong simbahan upang dito tayo magnilay-nilay ano ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin upang tayo'y maligtas. Ngunit mayroon pa ring mga tao na kung saan may matigas na ulo o may malabato na puso. Panahon na dapat tingnan natin na ang paggawa ng mabuti ay siyang hinahangad ng Diyos. Kaya kung mayroong mga kurakot at ang patuloy silang paging kurakot dahil nagmamatigas ang kanilang ulo at hinayaan ng iba, at dahil hinayaan ng iba, nagpapatuloy sila sa kanilang ugaling mali at pinagtawanan lang na hindi tama. Kung anong mali ay mali. Pangalawa, na dapat nating tingnan, tayo ay mayroong pananagutan sa ating kapwa-tao. Ang sabi ni Cain, siya ba ang tagabantay ng kanyang kapatid? Pero tayo ay dapat titingnan, mayroon tayong dapat na responsibilidad sa ating kapwa. At kung sila ay nagkakamali, dapat sabihin natin na ituwid ang kanilang pagkakamali sapagkat ayaw ng Diyos na mamuhay sa kamalian. Pangatlo, na kailangan ang lahat ng ating pagbabago ay nababatay ayon sa turo ng ating Panginoon. Nagtuturo ang ating Panginoon pag tingnan natin sa banal na salita o nasa Biblia o Santa Escritura o sa mga pagtuturo ng simbahan kung paano tayo magbalik loob. Kung ito'y ating gawin, ang Diyos ay magagalak sa atin. Madali lang ang pagbabago. Pero dahil may mga tao na tuso at napakatigas ang kanilang puso at ulo, kuminsan sila'y nagmamarapat sa kanilang sarili. Dapat hindi ganon. Pang-apat, ang dapat nating tingnan, ano ang ikabubuti ng ating kapwa-tao. Sapagkat kung tayo gagawa ng mabuti, hindi na po tayo hihingi ng tanda mula sa langit. Ulitin ko, hindi tayo hingi ng tanda mula sa langit. Yung iba, bago yung February 14, Valentine's Day, humingi pa ng tanda mula sa langit. Kung siya na ba ang forever? Ano nangyari? Hanggang ngayon, wala nang forever. Lumampas na lang sa kalendaryo, wala pang forever. Dahil naghingi ng tanda. Dapat hindi tayo hingi ng tanda sapagkat mayroon na pong pinakatanda na binigay ng Diyos sa atin. Walang iba kundi ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang pinakadakilang palatandaan mula sa langit. At dahil siya ay pinakapalatandaan mula sa langit, ang siya na nagbigay ng pinakamagandang palatandaan sa kanyang pagkakatawang tao na salita ng Diyos dito sa banal na misa sa Eucharistia. Kanyang ipinapahayag ang palatandaan ng kanyang presensya na ang ordinaryo na tinapay ay magiging kanyang katawan. Ang ordinaryo na alak ay maging kanyang dugo. At ito sa ating selebrasyon sa pagbabago ng tinapay na maging katawan ni Kristo at ang alak na maging dugo. Ipinapahayag ang dakilang sakripisyo ng Panginoon na magpahanggang ngayon siya ay nag-alay ng sakripisyo upang tayo ay maligtas, upang tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at ikasya siya, upang tayo mapabilang sa doon sa kalangitan dahil gusto ng Diyos na lahat tayo ay maligtas,
Huwag tayong magmatigas ng ulo. Iwaksi natin at iwanan ang daan na masama. Maglalakad tayo sa daan ng kabutihan, ang daan ng Panginoon. At dito, atin pong maipayag, tayo ay para sa Diyos at tayo ay para sa kagalakang walang hanggan, kasama ng Diyos, mga banal, mga anghel at iba pang mga nasa kalangitan, sapagkat gusto ng Diyos, tayo ay mapa sa Kanya. Yun pong gustong mapa sa Kanya sa Diyos at gustong makapunta sa langit, pumalakpak pa ng malakas upang tayo ay para sa ating Panginoon at sa tulong at awat habag ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Tayo'y tatanggap sa Kanya. Tanda ng pag-ibig ng Diyos. Tanda ng kaligtasang tunay upang ang buhay natin ay may kabuluhan sapagkat nasa Diyos na tayo at ang Diyos ay siyang naghahari ng ating mga puso. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bumaling tayo sa Diyos Ama sa panalangin para sa biyaya na makapagbagong buhay at matatag na maniwala sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Atin pong itutugon, Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang kapagurang maging tagapaghatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa mga taong may tunay na pusong naghahanap sa Panginoon. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Bilang mga makasalanan, naway mas malalim nating maunawaan ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat ng nagbabalik loob sa Kanya ng may kababaang loob at pagsisising puso. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Tayong lahat, naway magkaroon ng malalim at tunay na pananampalataya sa Diyos na hindi na ikakahon sa mga panlabas na anyo ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makaunawa sa walang patid na pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kanilang mga dinaranas na pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga namatay, naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama na rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. O Panginoon, gabayan mo ang lahat ng araw ng aming masalimuot na buhay. Bigyan mo kami ng kaligtasan at banal na kapayapaan ning namitos magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Yesus.
ako'y inibig mo at inangking labong. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya ng maipagkaloob, mamahaling iyas, inigintong nilokob ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisain at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay ngang marapat ni kay aming pasalamatan sa iyong paglingap at ng loob ang tayong likha mo pinangasiwa sa sansinukob. Sagad mong sa iwas ng lubos ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod sa iyong pagila yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa na manghelsi siya awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanaran. Kasmitan ng Espiritu kayong banal, makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayunman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang paglalas, pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kabanirapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang si San Jose.
kaisan mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal ang mga 7 pundador ng Servites of Mary at lahat ng mga banal na namuhay na dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin puri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin magaling na otos, sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, tilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pakakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa sa Kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya
nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muot at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paniniling di ko pa nanaligan, puso'y di higit sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas at takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Announcement. Sa lahat po na may lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito hanggang February 28, at pinakikiusapan na bago dalhin ay alisin na ang ribbon, wires at mga estampita nito. Ito po ay susunugin sa darating na March 4, 2025, Martes bago ang Miyerkules ng Abo sa March 5, 2025. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor, Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pagkikinabang ngayong laging manabik na pagsaluhan ng kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kami mga narito, kami na-organize sa iba't ibang social media platform o posting sa iba't ibang paraan na way ang inyong mga panalangin ay dinggay ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat, nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa ng mga hirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng poong Jesus Nazareno. Prakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin na way ang Diyos ay magpapala sa inyong mga biyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Lalahanin natin
walang ibang pinakapalatandaan o tanda mula sa langit ang ating poong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin ang ating poong Jesus Nazareno, ang tanda ng ating ikaliligtas. Ngayon na po ay ang pagbasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inagmas ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kailangan ng lalo na para sa mga nangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Mas po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa magitan ng bendisyon nito. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malahating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May tingtaglayan kapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang ating Pong Isus. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinulwalhati ka namin.